So, hi everyone, this is Host Cherry here, and I just wanted to answer the question through this video kung paano na ba magpabook kay Host Cherry for an event. Actually, wala namang pinagbago aside from you need to message the page. Eto ha, uunahin ko na before booking, you have to check first if the page is legit. Kasi aside from my personal account na kung pwede lamang ay hindi siya mahaluan ng booking, doon talaga namin nililipat lahat ng kliyente sa Facebook page. Makikita nyo yan sa number of followers ko kung gaano siya kadami. And then that will be your basis that is really my account for booking, kasi makikita nyo dyan yung mga videos ng mga events na pinupuntahan ko po. And so first is you have to make sure that the one you are messaging is really the account of Host Cherry. So number one, yung po yun. And next one, kapag minessage mo kasi yung page, sasagot yan automatically because we have our admin, and at the same time, meron kaming auto-reply. Because not all the time ay nasa harap po kami ng computer or available ang team to answer questions, to answer if we are available or not. So, may sasagot po talaga sa inyo. So, minsan siguro yung mga inquiries o mga kliyente, napipikon sila. Or, ano man, si Host Cherry man, no, lain-lain ang ginasapat. So, actually, automatic po yan. Ang nakalagay dyan is you need to give us the date, month, day, and the year, and the time of your event. Dahil dalawa lang po yung kaya kong i-cater sa isang araw kapag dito po banda sa amin. Pero pag dun po sa mga lugar na malalayo, yun yung kailangan nating i-consider, kasi nga the time to travel going to those venues. Kaya kailangan naming malaman yung location, yung oras. Number one, location talaga yung tinatanong. Sabi niya, magkano ang debut? Ganon. Ganon talaga yung line eh. Magkano ang debut? Then, this year, 2025, or next year, 2026. Ang i-reply talaga dyan po sa inyo ay saan po yung location. Kasi location-based po kami. Marami sa mga nagtatanong, ayaw na nilang sumagot kasi they are afraid na baka mababook sila or what. Anyway, wala pong worry doon kasi nga naka-base po kami sa location. So, you really need to answer kung saan po yung venue or saan po yung binabalak yung maging venue, saang lugar, saang address, para mapresyohan po kayo ng maayos. Kasi magkakaiba po kasi yung rates po, depende kung saan yung location ni Host Cherry. Saan malapit, saan malayo, ganon. So, mas malapit, mas mura, mas malayo, mas mahal. So, pag dito lang sa amin, so affordable lang siya. Pero kapag lalabas na po ako ng city, lalabas na ako ng province, lilipat ako ng ibang probinsya, or lilipat ako from Mindanao to Luzon to Visayas, medyo mahal-mahal na talaga siya. Meron pa yung time na na-encounter ko, sabi niya, host yang, magkano ang debut? Sabi ko, location po. Ay, hindi na, nagtatanong lang naman. So, okay lang po yun. Kahit magtanong lang po kayo, we will just answer. That is for your advance information para sa planning po ng mga susunod yung events. Maybe, hindi man sa year na yon, next year or the next years, at least you have an idea. Though, may mga increase naman siya, pero konti-konti lang naman. And every year lang po kami nag-i-increase ng talent fee. And another one, marami po talaga for this 2025, to tell you honestly, sarado na talaga kami for November, since we are sa buwan ng Nobyembre na ngayon, and araw-araw pa rin kami lumalabas. And sa December, di na talaga kami tumatanggap. May mga, ma'am, baka kaya mo pang isingit, ma'am, baka malapit lang yung location mo, pwede ka lang makapaso sa amin kahit 30 minutes to 1 hour. Doon naiintindihan talaga namin yung mga ganong kliyente, and we really appreciate those clients. Yun yung mga repeat clients. Marami talaga kaming repeat clients na minsan nakaka-pressure na nga kasi every year nandun kami sa kanila. Tapos for me, sa side ng team, parang ano ba yung pwede naming ilabas. So yun lang yung nakaka-pressure na part. Paulit-ulit na nandun kami. So yun yung challenging. Pero yun nga po, hindi po talaga namin kaya
ngayon na, sarado na talaga siya. We are fully booked for 2025. Like, December 25 na lamang po ang vacant ko. And hanggang December 31, may event pa kami, pero morning na lang. Then yung December 31 ng gabi, hindi na po kami kukuha because we have to prepare for January 1. For January 1, hindi na rin kami kumuha. As of this time, hindi pa ako kumukuha. Bakante kami kasi I'm planning to take a rest. And syempre, feel ko din yung 2026. And sa January to ako babalik sa trabaho. Tapos, since we are in the month of November now, I'm gonna show you how solid the schedule is. Kasi natuto na din siguro itong mga iba naming kliyente. Itong mga nagpapabook ngayon, masyado na po silang advance. Dati kasi, pag binubook mo si Host Cherry, then it's gonna happen, the event is gonna happen next month, sabihin natin 2 weeks, ganun. Kaya pa siya. Pero dahil ang sakop na kasi po ng team, hindi na lang po dito sa probinsya, umaabot po kami sa North Cotabato, sa Cotabato City, sa Sarangani, Maitom, and all Jensan, mostly Jensan, Sarangani, yan, medyo malayo na. And eto nga, this is our schedule. So, I just don't know if you can see. Tignan nyo itong November ko. That's my November. Kapag may dot, ibig sabihin hindi na ako free. Tapos, December, look at that. Makita nyo ba? Okay, so for December, wala na talaga siya. And for January, look at that. So, yan na lang po yung bakante. So, pahinga ko na lang po yan, ano? And we really appreciate those clients talaga na nagme-message or nagbo-book ahead. Now, we are in the month of March. Yan po. So, medyo punuan na siya. April, medyo punuan na rin May. Bakit kailangang i-book si Host Advance? Yun nga, para makater yung event po ninyo kasi nga, yung iba, kung advance ka, mas advance pa po yung iba. And, paano siya officially mabook? Kailangan mo lang mag-down. Actually, konti lang naman yung hinihingi naming down. For areas like dito sa amin, nasa mga 2,000 pesos down payment lang. That is non-refundable, guys, ha. That is non-refundable, especially pag kayo ang naglipat ng event at yung nilipatan yung time or yung nilipatan yung araw ay hindi na kami bakante. Pero, we really try our best. We really try our best sa mga ganyan. Kapag, for example, dilipat yung date, inform nyo kami kaagad kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, block yung nililipatang date. May mga times na kaya pa rin namin siyang ipasok. Like, bakante pa yung isang slot or wala din talagang event or rest day, pwede ko pa yan siyang i-consider. Then, kapag wala talaga, yung nilipatang date wala talaga, so nag-worry yung client, sayang naman yung 2,000 down payment niya. I'm also suggesting, ito ha, actually, dapat hindi talaga yung refundable eh. Pero I talked to the team, sabi ko, ano naman, sa susunod na event, for example, that event supposed to be is for a wedding celebration. So, kapag hindi nga natuloy mag-host si Sherry sa wedding, we will have to cater this client kapag magpapabinyag na siya ng bata. So, baka that time, pwede na kami. So, pwede ko pa rin i-credit yung down payment. So, wala akong problema doon. So, that's fine. Okay lang naman yon as far as we can still give our service to them. Next one is for far areas like Davao City, marami kaming Davao ngayon eh. Lalo na ngayong November, we have Davao, November 30, then December 1, nasa Davao pa rin kami. So, for Davao areas, medyo mas mataas po yung down payment like Tagum, Davao del Norte, Davao del Sur, yan. Zamboanga, like Luzon, Visayas, we require 5,000 down payment. So, malayo eh. And alam mo ba, kapag ganun yung location, pag Davao, isang event lang talaga ang kaya namin i-cater. So, pag Davao siya, hindi kami kukuha ng isa pang event. So, siya lang talaga. Only Davao City. So, imagine, if ever you will cancel the booking, at hindi na namin siya pinapasukan ng ibang event sa katagal mong nag-book. And so therefore, non-refundable din siya. But same case, pwede mo siyang ilipat sa isang celebration o ibenta sa ibang kliyente if you wish to. Kapag mapapabook sila sa akin, ay ma'am, pwede sa kanya na lang tapos siya na lang magre-refund. So that's okay. That's okay sa amin. Kasi ang ako lang din naman is hindi din, kahit papano, ma-maximize ko ba na hindi din malugi yung kliyente because they are also trying their best to mag-ipon, magbigay ng allotted amount for their celebration. Kasi gusto talaga din nila na kami yung kasama for the event. So, yun talaga yung we really appreciate the team. Next one, ikaw, kapag gusto mong mag-book and you're coming from Luzon, Visayas, Host Cherry is from Sultan Kudarat.
We are from Mindanao. We are from Sultan Kudarat, Mindanao. And the nearest airport is General Santos City. And kapag po ganyan, for example, yung event mo, November 20. So, 3 araw po kasi yung kinakain kapag Luzon o Visayas. Actually, I already discussed this dun sa nakaraan kong vlog. Pero ito, para sa mga kliyente namin na bago, no, na hindi pa nila alam. Kailangan namin dumating po dyan ng, kung 20 yung event, kailangan namin dumating ng 19. Tapos, of course, dyan kami matutulog. So, accommodation, food accommodation, then tulugan, then 20 is the performance, then after event, pagka kinabukasan takbo kami uuwi, which will be 21. So, hindi ako pa sumusubok na magpa-perform ako ng 20, din uuwi ako ng after event kasi may hahabulin pa akong 21. Actually, hindi ko pa siya ginagawa ngayon kasi yun nga, kinukonsider ko na rin yung self mo, just like what happened to me nung nagtagaytay ako na I was there actually a day before the event, but then since iba kasi yung klima talaga doon, malamig, mahangin, as in super lamig talaga sa Tagaytay. So nanibago ako, and yun nga, nag-adjust yung katawan, nilagnat, sinipon, inubo, namaos pa nga ako, pero nairaos naman yung event, and the client were really happy. Actually, nag-bonus pa nga yung kliyente namin after that Tagaytay wedding. So, those bookings para sa mga Luzon, para sa mga Visayas, and yun nga, Davao City, isang event lang po talaga. Meron akong, yung sa Pearl Farm, medyo malayo kasi siya kasi it's somewhere in beach area. So, kailangan namin ng extra time para ma-familiarize, yun nga, and so on and so forth. What else to discuss? Yeah, for this November, December, dito lang naman kami mag-iikot-ikot within the area. Sa probinsya ko, we got Davao. Siguro si Davao ang pinakamalayo for November and December. For January, that will be the most challenging part kasi for January, we will be in Zamboanga City. Babalik po kami ng Zamboanga. Last time was, we were at Labason. But this January 2026, we will be in Zamboanga City. And hindi kami magbabayland dahil nakapabook yung kliyente ko sa aeroplano. And so, mas pabor siya sa amin kasi hindi kami matatagtag sa biyahe. Doon masaya naman magbiyahe. Kaso, limited lang yung numbers ng team ko na darating kasi nga, they are just booking host cherry. So, kapag si host cherry lang kasi nasa 4 or 3. Maximum of 4 na po yan. So, 3 is the minimum. May spinner, may assistant, may cameraman, and yun nga, okay na. But then, last time sa Labason kasi, the bride requested for the team, like the coordinating team of Host Cherry, which we are very much happy if we will travel with the coordinating team, and mas masaya kasi yun pag marami kami. At syempre, mas komportable. But anyway, I'm open to working to other event suppliers naman kasi syempre, iba pa rin yung learnings na magigain ko from other team, kasi syempre ako, willing naman ako to learn from that. Kasi ang dami pa namang strategies na dapat alamin, malaman, para mas mag-improve pa, o mas mag-grow pa, yung pagiging host ni Host Cherry. Next is, for the month of January, we will be in Zamboanga. For February, we will be in Cebu City. That's why I posted na, sabi ko, we will be there. If I'm not mistaken, I will be in Cebu. Yeah, I will be in Cebu for Feb. Or April, I'm not sure. Feb or April, parang Cebu kami. Then I will be in Bohol for the month of March. So nasa Bohol, yes, nasa Bohol po kami. And meron pang Okada, pero December pa yon. Tapos after Okada, diretso na kami ng Nueva Ecija. So imagine how advanced the clients sa booking po nila. So yun lang naman po. So may isa pang tanong dito, sabi niya, Host Cherry, nasubukan mo na bang ma-cancel din sa event? Yeah. Yes. Normal po yan sa mga supplier na ma-cancel sa event. Then yun nga, non-refundable na po yung down payment. Tapos lately, meron yung late ko na rin siya na follow up. Tinanong ko siya, ma'am, saan po yung final venue po ninyo, ganyan. Nag-reply siya, sabi niya, host, we are so sorry na hindi na pala matutuloy yung event kasi ganito, we decided to travel instead of celebrating. Sabi ko, okay, no worries about it. And so we grabbed the opportunity to take a rest and brainstorm with the team members. So yun na lamang po yung ginawa namin, and yun nga, nag-chill. So we enjoy that one day rest. Pero we don't encourage you to do the cancellation a day before, 2 days before, 3 days before, kasi alam nyo, na yan talo na talaga yan si host or talo na yan yung supplier. So kung maaari lang, para fair lang po tayo, if nagdadalawang isip, you have to inform
it ahead so that makakuha pa sila ng ibang kliyente. And so that's all for this video. It's almost 15 minutes, and so I hope everyone is doing good, especially those areas na tinamaan ngayon ng bagyo, and hopefully, and the people from Cebu, yung last na binagyo, ay okay na sila and trying to recover. And so with that, thank you so much everyone. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa videos po ni Host Sherry. Sana po hindi po tayo magsawa, and we're trying our best na alam mo yun, yung mga subtitles, kasi nga dito, Ilonggo, Hiligaynon, Bisaya, Ilocano. So, para sa mga nanonood pong Tagalog, thank you so much po, See you everyone sa inyong mga event, and please book us and inquire sa Facebook directly ni Host Sherry, page ni Host Sherry for your event celebrations. Once again, God bless po.